Magandang araw at maligayang pagdating. Pakinggan at namnamin ang kwento. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notifications. Sa buong akala ni Julian Carter, kilalang-kilala niya ang kanyang asawa. 6 na taon silang magkatrabaho sa iisang kumpanya, 9 na taong kasal, at hindi na mabilang ang mga gabing pinagsaluhan nila ang mga kwento sa opisina habang lumalamig ang pagkain sa lababo. Si Rachel ang kanyang katuwang, ang kanyang powernitsko, ang babaeng tumatawa sa kanilang mga lihim na biro tungkol sa mga katrabaho at tumatapos sa kanyang mga pangungusap bago pa man niya ito simulan. Para sa lahat sa Electronics Distribution Company kung saan sila nagtatrabaho, sila ang perpektong mag-asawa. Isang buhay na patunay na maaaring magtagumpay ang isang relasyon sa opisina. Ang taunang holiday party ng kumpanya ay laging ginaganap sa ikalawang biyernes ng Disyembre, isang tradisyon na ipinagmamalaki ng mga ehekutibo. Sa taong iyon, idinaos ang pagdiriwang sa Grand Meridian Hotel, isang nagtataasang gusali na may 20 palapag, mga ballroom na napapalibutan ng salamin, at mga chandelier na tila mas mabigat pa sa isang buong sasakyan. Ilang linggo nang sabik si Rachel para sa party. Pinili niya ang isang navy blue na damit na ayon kay Julian ay bumagay sa kulay ng kanyang mga mata. Nagpractice siya ng iba't ibang ayos ng buhok bago tuluyang pinili ang isang eleganteng bun na nagbigay diin sa ganda ng kanyang leeg. Maningning ang kanyang itsura ng gabing iyon at nahuli ni Julian ang sarili na pinagmamasdan siya mula sa kabilang dulo ng silid habang masigla siyang nakikipag-usap sa mga kasamahan mula sa marketing department. Ang kanyang halakhak ay umaalingaw-ngaw sa bulwagang pinalamutian ng mga gintong ilaw. Bandang 10:30 ng gabi, nasa malapit sa bar si Julian at kausap ang 2 kasamahan mula sa operations nang mapansin niyang nawawala si Rachel. Dahan-dahan niyang sinuyod ng tingin ang ballroom. Hinahanap ang asul na damit sa gitna ng mga empleyadong medyo lasing na at mga manager na nagsisikap magpa-impress sa mas mataas na pamunuan. Wala. Tiningnan niya ang mga pasilyo malapit sa mga banyo, ang lugar sa labas kung saan nagtitipon ang mga naninigarilyo at maging ang reception desk ng hotel. Si Rachel ay sadyang hindi matagpuan. Lumipas ang 43 minuto. Naramdaman ni Julian ang isang lumalaking kaba sa kanyang dibdib, isang bagay na hindi niya mapangalanan ngunit nagpapanatili sa kanya sa alanganin. Ang kanyang mga kalamnan ay naninikip na tila nakakaramdam ng panganib. At pagkatapos ay lumitaw siya, nagmamadaling bumaba sa isa sa mga gilid na pasilyo, halos matisod sa kanyang matataas na takong. Sinalubong siya ni Julian bago pa man siya makapasok muli sa pangunahing ballroom. Doon niya napansin. Ang kanyang buhok na maingat na inayos ilang oras lang ang nakalipas ay magulo na ngayon. May mga hiblang hindi pantay na nakalugay sa kanyang mga balikat na parabang may humaplos dito nang walang pag-iingat. Bahagyang kumalat ang kanyang makeup sa gilid ng kanyang mga mata at halos wala na ang kanyang lipstick at mayroong isang amoy. Matapang at hindi may kakaila, isang woody na pabango ng lalaki na tiyak na hindi ginagamit ni Julian. Ang amoy ay kumapit sa kanyang damit. May halong iba pa, isang bagay na pinili niyang huwag nang alamin sa sandaling iyon. "Saan ka galing?" tanong ni Julian. Pinananatiling mahina ang kanyang boses upang hindi makatawag ng pansin. Umiwas ng tingin si Rachel, ninenerbiyos na hinahaplos ang kanyang buhok gamit ang nanginginig na mga daliri. "Masama ang pakiramdam ko. Naparami yata ang inom ko ng champagne. Alam mo na, nagpunta ako sa banyo at nanatili muna roon, sinusubukang ayusin ang sarili ko. 40 minuto sa boso. Kailangan ko ng sariwang hangin." Mabilis niyang sagot, halos mabulol sa kanyang mga salita. "Umuwi na tayo? Pagod na ako." Hindi na nagpumilit si Julian. Hindi doon, hindi sa gitna ng mga katrabaho at mga boss na maaaring makapansin ng anumang tensyon sa pagitan nila. Ngunit sa biyahe pa uwi,
Habang nagkukunwaring tulog si Rachel sa upuan ng pasahero, ang kabang iyon ay tumigas at naging isang bagay na mas solido, mas malamig. Hinala. Ang salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang isang malayong kampana, paulit-ulit, imposibleng baliwalain. Kinabukasan ng umaga, dumating si Julian sa opisina ng 7:30, 2 oras bago ang karaniwang oras ng pasok. Halos walang tao sa gusali, maliban sa mga security guard at cleaning staff na gumagalaw sa tahimik na mga pasilyo. Nasa reception desk siya, tinitingnan ang mga email sa kanyang telepono nang maramdaman niyang may kamay na dumampi sa kanyang balikat. Si Vincent, ang night security guard na halos 15 taon nang nagtatrabaho doon, ay nakatayo sa kanyang tabi. Isa siyang tahimik na lalaki na nasa edad 60, may uban na buhok at mababait na mga mata na laging magalang bumati kay Julian. Ngunit nang umagang iyon, tila balisa si Vincent, may hawak sa kanyang mga kamay na parang may dalang pasanin na hindi sa kanya. "Mr. Carter," mahinang sabi ni Vincent, palinga-linga para siguraduhing sila lang ang nandoon. "Hindi po ako karaniwang nakikialam sa buhay ng iba, pero lagi po kayong naging mabuti sa akin. Trinatrato niyo ako ng may respeto samantalang karamihan dito, ni hindi man lang ako tinitingnan." Inabot niya ang isang maliit na flash drive. "Kailangan niyo pong makita to. Hindi po tama sa pakiramdam ko na itago ang impormasyong ito." Kinuha ni Julian ang flash drive ng may matatag na kamay, bagamat nanikip ang kanyang sikmura. "Ano to, Vincent?" "Security footage mula sa party kagabi." Sagot ng lalaki, iniiwasan ang kanyang tingin. "Nire-review ko po ang mga recording kaninang umaga at pasensya na po, Mr. Carter. Pasensya na po talaga." Hindi na naghintay si Julian. Dumiretso siya sa kanyang opisina, nilock ang pinto at isinaksak ang flash drive sa kanyang computer. Ang folder ay naglalaman ng 3 video file. Lahat ay may timestamp sa pagitan ng 10:23 at 11:15 ng gabi. Binuksan niya ang una. Ang itim at puting kuha ay nagpakita ng pasilyo sa 12 palapag, isang administrative area na karaniwang walang tao pagkatapos ng oras ng trabaho. Ang timestamp ay 10:26 p.m. nang 2 tao ang pumasok sa frame. Agad na nakilala ni Julian si Rachel kahit sa malabong kuha ng security camera. At ang lalaking katabi niya na nakahawak sa kanyang baywang na tila pag-aari siya ay si Brett Holloway, ang regional director, ang direktang superior ni Julian, isang lalaking may asawa at 3 anak, kilala sa kanyang pulidong ngiti sa bawat meeting. Huminto sila sa harap ng isang meeting room. Nag-swipe si Brett ng keycard para buksan ang pinto. Lumingon sa paligid para siguraduhing walang nakakakita at pagkatapos ay hinila si Rachel papasok. Sumara ang pinto ng 10:27 p.m. Tumalon si Julian sa pangalawang video. Parehong anggulo, parehong pasilyo. Ang timestamp ngayon ay 11:05 p.m. Bumukas ang pinto ng meeting room at si Brett ang unang lumabas. Dahan-dahang inaayos ang kanyang kurbata. Ang kanyang hindi maikakailang ngiti ay kitang-kita kahit sa malabong recording. Lumabas si Rachel ilang segundo pagkatapos. Kitang-kita ang magulong buhok. Hawak ang kanyang takong sa isang kamay habang nagmamadali itong isinusuot muli. Sinubukan niyang ayusin ang kanyang damit at buhok, ngunit ang kanyang mga galaw ay balisa at hindi magkatugma. May sinabi si Brett na hindi narinig ni Julian. Pagkatapos ay inilagay ang kamay sa mukha ni Rachel na may intimasyang nagpakulo sa dugo ni Julian, bago sila naglakad sa magkaibang direksyon. 38 minuto. 38 minuto silang nasa loob. Ipinakita sa ikatlong video ang magkahiwalay nilang pag-alis sa gusali. Si Brett ay kaswal na kumakaway sa security guard sa front desk na may parehong kampanteng ngiti, habang si Rachel ay dumiretso pababa sa parking garage.
Sumandal si Julian sa kanyang upuan sa opisina, ang mundo sa paligid niya ay tila lumalabo. Hindi siya nanginig, hindi umiyak. Isang malamig at matalas na kalinawan lamang ang kanyang naramdaman, parang yelo. 9 na taon ng pagsasama, 6 na taon ng magkatrabaho, at nakikipagtalik pala ito sa kanyang boss sa isang meeting room habang may party ang kumpanya. Ngunit hindi si Julia ng tipo na kumikilos dahil sa bugso ng damdamin. Isinave niya ang mga video sa 3 magkakahiwalay na drive, nag-email ng mga kopya sa kanyang personal na account, at isinara ang kanyang computer. Pagkatapos ay kinuha niya ang telepono at tinawagan si Vincent. Vincent, may access ka ba sa weekend entry logs ng building? Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Opo, sir. Kailangang i-monitor ng security ang lahat ng pumapasok at lumalabas, kahit sa labas ng regular na oras. Kailangan ko ng pabor. Pwede mo bang tingnan kung magkasamang pumasok ang asawa ko at si Brett Holloway tuwing Sabado sa mga nakaraang buwan? Isa pang katahimikan, mas matagal sa pagkakataong ito. Mr. Carter, tiningnan ko na po. Naisip ko na po na itatanong niyo. Bumuntong hininga si Vincent. May mga tala po mula pa noong Hulyo. Tuwing Sabado ng umaga, 9:00, sinasabi niya sa front desk na kukuha siya ng mga dokumento sa marketing. Sinasabi naman ni Holloway na magre-review siya ng mga report. Hulyo. 5 buwan. Ibinaba ni Julia ng telepono at naupo lang doon, pinoproseso ang lahat. Hindi lang yon isang beses. Hindi ito isang pagkakamali. Ito ay planado, paulit-ulit. Nakatago sa likod ng mga ensayadong kasinungalingan habang naniniwala siyang nasa gym si Rachel o nakikipagkita sa mga kaibigan para sa brunch tuwing Sabado. Hindi niya kinumpronta si Rachel sa trabaho. Naghintay siya hanggang sa gabing yon. Nang umuwi ito na suot ang kaswal na ngiti na ngayon niya lang nakitang isang maskara. Nagtatanong tungkol sa kanyang araw na parang walang nangyari. Na parang hindi niya ginugol ang mga buwan sa pagtataksil sa kanya kasama ang lalaking pumipirma sa sweldo ni Julian. Rachel, umupo ka, sabi ni Julian. Kalmado ang kanyang boses, halos malumanay. May naramdaman si Rachel sa tono ng kanyang pananalita. Ang kanyang ngiti ay naglaho. Anong problema? Walang imik. Ikinonekta ni Julian ang kanyang laptop sa TV sa sala at binuksan ang unang video. Pinanood niya ang kanyang mukha na namutla, ang kanyang mga mata na nanlaki, ang kanyang bibig na bumukas sa isang tahimik na pagtanggi habang ipinapakita ng footage siya at si Brett na pumapasok sa meeting room. Julian, kaya kong ipaliwanag. 38 minuto. Putol niya. Kalmado pa rin, halos parang isang doktor. Nasa loob kayo ng 38 minuto. At bago mo sabihin na isang beses lang nangyari yan, nasa akin ang mga entry log ng building. Tuwing Sabado simula Hulyo, Rachel. Tuwing Sabado. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mukha, ngunit walang awa na naramdaman si Julian. Tanging ang matalas na lamig. Ang kalinawan ng isang taong sa wakas ay nakikita ang katotohanan pagkatapos ng ilang buwan na pamumuhay sa maingat na binuong mga kasinungalingan. Naparami ang inom mo ng champagne at nagpunta ka sa banyo para ayusin ang sarili mo. Pagpapatuloy ni Julian, bawat salita ay may bahid ng kabalintunaan. Nakakatuwa. Dahil ipinapakita ng mga kamera na pumasok ka sa isang meeting room kasama ang boss ko. Ang boss ko, Rachel, ang lalaking nagpapasya kung mapopromote ba ako o hindi. Ang lalaking may asawa, ama ng 3, na kinakama mo habang naghihintay ako sa iyo sa ballroom na parang isang tanga. Naging mahina ako, iyak niya, basag ang boses. Alam ko ang ginagawa ko pero hindi ko mapigilan. 5 buwan ng pagkakamali, tuwing Sabado ng umaga, ilang kasinungalingan ang sinabi mo, Rachel? Ilang beses kang umuwi pagkatapos makipagtalik sa kanya at tumabi sa akin sa kama na parang walang nangyari? Sinubukang lumapit ni Rachel, ngunit itinaas ni Julian ang kanyang kamay, pinipigilan siya. Huwag kang lalapit sa akin kahit kailan.
Ang hindi niya alam, ang hindi niya maaaring malaman sa sandaling iyon ay nakagawa na si Julian ng susunod na hakbang. Nang hapong iyon, habang nasa opisina pa si Rachel at nagpapanggap na nagtatrabaho, nahanap niya ang numero ng telepono ni Amanda Holloway, ang asawa ni Brett, isang family law attorney, partner sa isang kilalang law firm, at ina ng 3 anak na naniniwalang nagtatrabaho ang kanilang ama tuwing Sabado. Tinawagan siya ni Julian, magalang na nagpakilala, at simpleng sinabi, "Mrs. Holloway, kailangan po nating mag-usap. Mayroon po akong impormasyon tungkol sa inyong asawa na karapatan ninyong malaman." Nagkita sila sa isang neutral na cafe makalipas ang 2 araw. Dinala ni Julian ang lahat. Ang mga video, ang mga log, maging ang mga bank statement na nagpapakitang nagbabayad si Brett para sa mga mamahaling hapunan at hotel stay na sakto sa mga araw ng trabaho na sinasabi niya. Tahimik na pinanood ni Amanda Holloway ang lahat. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pagkabigla patungo sa kontroladong galit. Ang kanyang mga kamay ay humigpit sa tasa ng kape na sapat na para mabasag ito. "Salamat sa pagsasabi sa akin," sabi niya sa wakas, matatag ang boses sa kabila ng mga luhang pinipigilan. "Karamihan sa mga lalaki sa posisyon mo ay itatago ito, magfa-file ng diborsyo, at magpapatuloy na lang sa buhay. Pinapahalagahan ko ang katapatan mo." "Sinira niya ang pagsasama namin," sagot ni Julian. "Naisip ko lang na dapat mong malaman na sinira niya rin ang sa inyo." Si Amanda ay isang abogado at alam ng mga abogado kung paano lumaban. Hindi siya nagsayang ng oras. Nag-file siya para sa isang contested divorce, humingi ng malaking child support, at hinangad ang buong kustodya ng mga bata batay sa immoral na pag-uugali ni Brett. Higit sa lahat, kinontak niya ang Human Resources Department ng kumpanya. Ipinresinta ang ebidensya na ang isang regional director ay mayroong hindi nararapat na relasyon sa isang subordinate. Dahil sa direktang autoridad ni Brett sa mga promotion at desisyon na nakakaapekto sa parehong departamento, kabilang na ang kay Rachel, malinaw ang power imbalance na lumabag sa mga patakaran ng kumpanya tungkol sa conflict of interest at professional conduct. Mabilis at walang awa ang naging internal investigation. Kinapanayam ang mga testigo. Sinuri ang security footage. Inaudit ang mga corporate email na nagbunyag ng mga mensahe sa pagitan ni Brett at Rachel na, bagamat maingat ang pagkakasulat, ay sapat na malinaw upang walang maiwang duda. Napilitang mag-resign si Brett Holloway makalipas ang 3 linggo. Binigyan siya ng kumpanya ng opsyon na mag-resign dahil sa personal na dahilan o tanggalin dahil sa kasalanan. Pinili niya ang una, ngunit alam ng lahat sa opisina ang katotohanan. Kumalat ang mga chismis na parang apoy. Si Rachel ay inilipat sa isang branch office na 1,500 kilometro ang layo. Sa technical na aspeto, hindi ito parusa, kundi isang departmental restructuring, ngunit nakuha niya ang mensahe. Gusto ng kumpanya na mawala siya sa paningin upang maiwasan ang karagdagang iskandalo. Tinanggap niya ang paglipat, ngunit makalipas ang 3 linggo, nagsumite siya ng kanyang resignation. Masyadong matindi ang kahihiyan. Ang mga katrabahong dati bumabati sa kanya ay iniiwasan na siya sa mga pasilyo. Sinusundan siya ng mga bulungan hanggang sa parking lot. Naproseso ang diborsyo ng may tila klinikal na kahusayan. Iniharap ni Julian ang lahat ng ebidensya ng pangangalo niya at halos walang maipagtanggol ang abogado ni Rachel. Mabuti na lang at wala silang anak, kaya ang tanging pinagawayan ay ang mga material na ari-arian. Nakuha ni Julian ang bahay, ang mas magandang kotse at karamihan sa kanilang joint savings. Pinirmahan ni Rachel ang mga papeles nang hindi tumututol. Ang kanyang mga mata ay mapula ngunit walang laman, na parabang sumuko na siyang lumaban. 7 buwan nang lumipas, hindi na makikilala si Julian. Hindi sa pisikal na anyo, bagamat pumayat siya at nagpatubo ng balbas na laging ipinapahit sa kanya ni Rachel,
kundi sa loob, siya ay bago. Ang galit ay lumamig at naging kawalang pakialam, at natuklasan niyang ang kawalang pakialam ay higit na nagpapalaya kaysa sa puot. Pinopromote siya ng kumpanya, hindi direkta sa dating posisyon ni Brett na napunta sa isang tagalabas, kundi sa isang senior management position na may malaking pagtaas ng sahod at isang opisina na may magandang tanawin. Tinanggap ito ni Julian nang may parehong kahinahunan na naglarawan sa kanyang buong pagtugon sa pagtataksil. Walang gulo, walang labis na selebrasyon, kundi tahimik na kahusayan at pare-parehong resulta. Isang Sabado ng hapon, 7 buwan at 11 araw pagkatapos ng party na dumurog sa kanyang pagsasama, nakita niya si Rachel. Nasa supermarket siya malapit sa kanyang bagong apartment. Ibinenta na niya ang bahay, masyadong mabigat ang mga multo doon. Namimili siya ng prutas nang makilala niya ang kanyang anino sa kabilang pasilyo. Mukhang mas payat si Rachel, ang kanyang muka ay may bakas ng pagod na wala roon dati. Simple lang ang kanyang suot. Wala na ang dating corporate elegance at may dalang basket na puno ng mga pangunahing bilihin. Wala na ang mga premium na item na dati niyang ipinipilit bilhin. Nakita niya si Julian sa parehong sandali. Nanlaki ang kanyang mga mata. Bumuka ang bibig na parang may sasabihin. Inilagay ni Julian ang mga mansanas na kanyang tinitingnan sa kanyang cart at naglakad sa kabilang direksyon ng walang imik. Walang dramatikong komprontasyon, walang matalinong huling salita. Tanging ganap na kawalang pakialam na parabang isa lamang siyang estranghero na saglit niyang nakasalubong at hindi na muling iisipin pa. Dahil iyon na nga lang siya ngayon, isang estranghero. Isang taong inakala niyang kilala niya, isang taong pinagkatiwalaan niya, na piniling sirain ang tiwalang iyon para sa 38 minuto sa isang meeting room kasama ang isang lalaking may asawa na ngayon ay diborsyado na, walang trabaho at nagbabayad ng sustento na kumakain sa kalahati ng kanyang kita. Binayaran ni Julian ang kanyang mga pinamili, isinakay ang mga bag sa kanyang sasakyan at nagmaneho pabalik sa apartment kung saan sa wakas ay nakakatulog na siya ng mahimbing nang hindi nagigising sa kalagitnaan ng gabi na binabagabag ng mga tanong na walang sagot. May natutunan siyang mahalaga sa mga buwang iyon. Hindi ka binibigyang kahulugan ng pagtataksil. Ito ang nagbibigay kahulugan sa kung sino sila. At minsan, ang pinakamagandang paghihiganti ay hindi ang pagsira sa taong nanakit sayo, kundi ang pagbuo ng isang buhay na napakaganda kung kaya't ang kanilang presensya ay nagiging ganap na walang halaga. Nang sumunod na Lunes, nasa opisina si Julian at nagre-review ng mga report nang mag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Vincent, ang security guard. Nakita ko po ang balita, Mr. Carter. Inaresto si Brett Holloway kahapon dahil sa drunk driving 3 beses na. Naisip ko lang po na baka gusto niyong malaman. Binasa ni Julian ang mensahe. Nag-type ng maikling salamat sa pagpapaalam at bumalik sa trabaho. Wala siyang naramdamang kasiyahan, walang awa, wala kahit ano. At napagtanto niya, nang may nakakagulat na kalinawan, na sa wakas ay malaya na siya. Hindi lang mula kay Rachel at sa pagtataksil, kundi mula sa bigat ng pagdadala ng galit, pagpapakain sa sama ng loob, at pag-aaksaya ng emosyonal na enerhiya sa mga taong hindi na karapat-dapat sa kahit isang pag-iisip mula sa kanya. Isinave niya ang report, isinara ang kanyang computer, at lumabas para mananghalian kasama ang mga kasamahan na ngayon ay nirerespeto siya hindi sa kabila ng kanyang pinagdaanan, kundi marahil dahil sa kung paano niya ito hinarap, ng may dignidad, ng may talino, ng hindi bumababa sa antas ng mga nanakit sa kanya. At habang naglalakad siya sa mga pasilyo ng opisina kung saan nagsimula at nagtapos ang lahat, napagtanto ni Julian na ang buhay, sa kakaiba at hindi inaasahang paraan, ay nagbigay sa kanya ng isang bagay na mas maganda pa sa paghihiganti. Binigyan siya nito ng kapayapaan. Salamat sa panonood ng video.
Kung nagustuhan ninyo ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-on ang notifications para hindi ninyo mapalampas ang anumang mga update. Hanggang sa muli.